Chapter 14. Oh my God! That was you? Ngumiti lang si Third at marahang tumango. Yeah, that was me. I can't believe it! It's really you! Been a long time, ah. A very long time. Hindi talaga siya makapaniwala. Oh wait. Naaalala mo ko. Kung ganun, nakilala mo na agad ako nung una pa lang tayo nagkita? I have never forgotten. At hindi mo man lang binanggit sa akin yon? Ngumiti lang ito. Ako rin. Ha? Ako rin. Hindi ko nakalimutan yung araw na yun. At totoong masaya siya na malaman ng bagay nito. I really can't believe this. Nagkita at nagkakilala na pala tayo noon pa man, pero bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ni minsan mula nung magkita tayo ulit? Eh di sana, nakapag-celebrate tayo ng mini reunion natin. Hindi mo ako naalala nung nagkita tayo kaya naisip ko, hindi naman na kailangang sabihin pa sa'yo. If you have forgotten about it, then maybe it's not that important to you. Ha? Anong hindi importante? It's the only beautiful memory I have after my father's death. Kaya hindi ko yun makakalimutan, no? O mas tamang sabihin na hindi ko yun nakalimutan. Then, she suddenly realized something. Is that why I have those familiar feelings with you? Dahil nagkita na tayo dati pa? Familiar feelings? Ah, wala lang yun. Personal issue. Nothing serious. At mystery solved na sa kanyang lahat. Ngayon ay matatahimik lang kalooban niya. Kaya pala gustong gusto mo ang mga bulaklak ng puno ng Nara. Those little yellow flowers reminded you of me. Always. Nakamasid na lang si Third sa kanya. Naramdaman na naman niya ang pamilyar na tibok ng kanyang puso. Alam na niya ang ibig sabihin nun. Pero bakit parang naguguluhan pa rin siya? Naiilang, na-excite. Dapat ay wala na ang ganitong pakiramdam niya dahil nasagot na ang mga katanungan niya tungkol sa kanyang nararamdaman pagdating kay Third. Pero bakit hanggang ngayon halos mabibili na siya sa papalakas pang tibok ng kanyang puso? Bakit pareho pa rin yon ang naramdaman niya nang malaman niyang nagmamahal siya sa unang pagkakataon? It should not be like this, right? Because he was not Julius, the first and the only man she ever fell in love with. I wasn't able to say anything back then. Not even a simple thank you. Maya-maya wika ni Third. Sorry if decades late, but I still want to say thank you for walking up to me that day and offering me your umbrella, for talking to me, for showing me kindness. Ah, wala yon. I'm glad I made you feel better that day. Kung alam ko lang ang pinagdaraanan mo ng mga araw na yon, sana niyaya na kitang kumain sa malapit na restaurant doon. E di nakapagkwentuhan sana tayo noon ng saglit at kahit papano, hopefully, nakalimutan natin pareho ang concerns natin nung time na yon. Your presence that day was enough. Your words of encouragement made it even better. Okay, wala naman kung gano'n. Nakakatuwa malaman na kahit konti pala, may nagawa kong kabutihan sa mundo. You surely did. You're the best thing that ever happened to me that day, Hannah. Kaya ngayon, kahit anong mangyari, bilang kapalit ay gagawin ko ang lahat para matulungan ka mabawasan ng sakit nung pagkawala ni Julius. Hindi ako magrereklamo. Hindi ako magtatanong. Just tell me whatever you want me to do for you to make you feel better every time you get sad thinking about him. She felt like her heart had melted with those words. At the same time, it also reminded her of why he was in her life right now and got a little guilty. Para kasing bigla niyang nakalimutan si Julius. Samantalang sa loob ng 10 buwan ay wala siyang ibang hinangad kundi ang makita at makasama ang dating kasintahan. Ibig sabihin lang nun ay tama ang naging desisyon mo. Wika na munting tinig sa isip niya. Si Third, siya nga makakatulong na matanggap mo ang pagkawala ni Julius. Salamat pero hindi ba't yun naman talagang kasunduan natin? May bayad pa nga yun eh.
Alright. Umayos na ito ng upo. Iniisip ko lang na baka mailang ka every time na makikita o mapapansin mo na nag-e-effort ako na aliwin ka. Hmm? I won't. Don't worry. I appreciate everything you did and will do to help me. God knows how much I need all the help I can get. Wala nang umimik sa kanila pagkatapos. Tahimik na lang sila nakaupo sa pwesto nila na tila ba hinahayaang balutin sila ng katahimikan para makapag-isip-isip ng mga bagay sa mga nangyayari sa buhay nila sa kasalukuyan. And Hannah might still be a little confused on her feelings, but she really appreciated Third's presence in her life at the moment. Third, Hmm? kung sakaling makabalik ka na uli sa Amerika, pwede bang, you know, can we be friends? Matagal bago sumagot si Third. I would like that. She turned to him, he turned to her, and they smiled at each other. First time nilang nagpalitan ng mga ngiti and it felt good, at least for Hannah. Kung hindi lang medyo nakialam na naman ang kakaibang pintig ng puso niya, pinilit na lang niyang huwag yung pansinin, lalo na at maganda at kalmadong atmosphere sa pagitan nila. No need to ruin anything just because she couldn't decide on what to do with her annoying heart. Bakit nga pala nag-bus ka ngayon kung may kotse ka naman? May motorsiklo ka rin, di ba? Tanong ni Third. You could have taken a shorter travel time. Because of a boy I met a long time ago. Nakangiti niyang sagot. I had my first major crush on that boy. Nag-aabang kasi ako ng bus nung una ko makita ang binatilyong yun. At mula ng araw na magkita kami malapit sa isang bus stop, lagi na ako nagbabas papuntang Tagaytay, hoping to see that boy I met once upon a time, standing under the narrow tree on a hot rainy summer day. Nakatitig na lang sa kanya si Third. Mukhang alam na nito kung ano o sino ang tinutukoy niya. Um, you had a crush on me? That was a long time ago. I was just a teenager then. She cleared her throat. Anyway, dahil sa munting trip ko na yon, kaya ako nakasabay si Julio sa isa sa mga sinakyan kong bus. Kaya isa rin yon sa gusto ko na ipagpasalamat sa'yo. Kung hindi dahil sa pag-aabang ko na makita ka ulit, hindi ako magiging suki ng bus pa Tagaytay at hindi kami magkikita ni Julius sa ikatlong pagkakataon. Ilang sandali rin na hindi umimik si Third bago nagsalita ulit. You're welcome. I'm glad that I met you again, Third. Tumangulang ito at hindi na ulit nagsalita pa. Diretso na lang ang tingin nito sa unahan ng bus. Pinanonood na lang siguro nito ang dinadaanan ng sasakyan nila. I wonder if the tree is still there. Maya-mayang sambit nito. Gusto mong dalawin? Nilingon siya ni Third. Yung naratri ang tinutukoy mo, hindi ba? Yung puno kung saan tayo una nakita nung teenager pa tayo. Kako, kung gusto mong puntahan, pwede natin puntahan ngayon. Lumingon-lingon siya sa labas ng bintana. Alam ko, malapit na yun dito eh. Tamang-tama, matagal-tagal na rin mula nung madaanan ko ang punong yun. Sana nga nandun pa yun. Narinig nila ang anunsyo ng dispatcher para sa bababa sa susunod na bus stop. Oh, eto na yun! Let's go! Hindi na hinintay ni Hannah ang sagot ni Third at nauna na siyang tumayo nang unti-unting huminto ang bus. Wait! Ako na bahala sa bus ticket natin, patagay tayo mamaya. Mukhang nalilito pa rin si Third kaya paglabas niya ng aisle ay hinila na niya ang kamay nito. Halika na! Wala na itong nagawa kundi ang sumunod na lang sa kanya. Pagbaba nila ay umakyat naman ng bus ang mga bagong pasahero na naghihintay sa bus stop. Wala silang kasabay na bumaba kaya sila na lang ang tanging naroon ngayon pag alis ng bus. Nasaan na tayo? Dito ako nag-aabang noon na makita kita nakatayo dun sa puno. Naglakad siya patungo sa direksyon ng puno na natatandaan niya ilang metro din ang layo mula sa naturang bus stop. Alam ko, nandito lang yun eh. Hindi pa itong stasyon ng bus sa Tagaytay ah.
Anong ginagawa mo sa lugar na 'to? Anong mga panahon na yun? Tanong ni Third na naglalakad na sa tabi niya. Tumatakas sa pamilya? What? Death anniversary ng papa ko noon. First year sa Tagaytay, nagtipon-tipon ng pamilya namin dahil nandun ang ancestral house namin. Naroon din yung flower farm namin. I was on my last year in high school then. Maaga akong bumalik na Manila dahil sa Maynila pa ako nag-aaral noon. Hindi ako sumabay sa mga kapatid ko na may dalang sasakyan dahil magkalayo mga paaralan na pinapasukan namin. Nagsabi ko lang sa kanila na kailangan ko nang bumalik agad sa Maynila dahil may importanteng exam pa kami kinabukasan at kailangan ko pang mag-review. Pero ang totoo, I just wanted to be alone that time kasi naiiyak ako eh. Isang taon nang wala si Papa noon pero hindi pa talaga ako nakakapag-move on. Ayoko namang ipakita sa pamilya ko ang mga pag-iyak ko dahil alam ko na mag-aalala sila sa akin at ayoko na madagdagan pa ang iniisip nila. Hmm, kaya nagluksa ka na mag-isa? Tumango lang siya. Mhm. Bumaba ako sa bus stop na yun dahil ayoko makita ng ibang pasahero ang pag-iyak ko. Ang dami kasing tao nun sa bus. Siksikan. Ayoko naman na pagtinginan nila ako kaya nagtago ako sa bus stop na yon. It was a good thing na sumakay na ang lahat ng pasahero naghihintay doon. Kaya nasolo ko ang lugar na yon. And that was when you saw me. Oo, hindi ko alam kung saan ko nanggaling nun eh, pero dumaan ka sa harapan ko nang hindi ako napapansin kahit ako lang yung tao ron ng mga oras na yun. Sorry. Oh, ba't ka naman nagsusorry? Natatawa niyang tanong. Dahil hindi kita nakita. Pareho kasi tayo na may pinagdaraanan nun. Tsaka normal lang na wala kang ibang mapansin dahil sa iniisip mo ng mga panahon na yun. Ay, teka, ayun yung puno! Excited si Hana na nagmamadaling naglakad patungo doon. Nang pigilan siya ni Third sa kanyang braso. Hindi naman tayo nagmamadali, di ba? No need to run. Baka matisod ka pa sa pagmamadali mo. Um, okay. Dumako ang tingin niya sa kamay nito na nakahawak sa braso niya. Na unti-unti naman itong binitawan. Then, let's take our time. Kahit ngayon lang. Bakit parang nakikiusap ito imbes na nagsasuggest lang ng gagawin nila? At bakit parang imbes na maghinay-hinay sila gaya ng suggestion nito, pakiramdam niya ay parang nagmamadali pa si Turn. That was a bit weird thing to say. Gayunman, sumabay na rin siya sa pacing ng paglalakad nito. Kahit highway ang kalsadang nilalakaran nila, madalang ang mga sasakyan. Karamihan ay mga provincial buses lang at mga pribadong sasakyan ang panakanakang dumaraan. Mainit ang sikat ng araw pero salamat sa mga puno na nakatanim sa gilid ng kalsada, kahit paano ay malilim pa rin sa parteng nilalakaran nila. Gaya nung araw na una silang nagkita ni Third. Mas maliit pa nga lang ang mga puno ng mga panahon na yon. Ngayon ay mayayabong na at matataas na ang mga naturang puno. At ang puno ng nara pa rin na naroroon ang nag-iisang nagpapasikat kagaya nung araw na yon ilang taon na ang nakalilipas. Little yellow flowers almost covered the black asphalt road near the tree. The combination of the yellow flowers and the black asphalt looked so pretty. At habang papalapit sila, ay hinahangin sa direksyon nila ang ilang mga bulaklak na iyon. Sinubukan ni Hana na saluhin ang ibang mga bulaklak. Malungkot ka rin ang araw na yun pero nagawa mo pa rin ang umiti sa akin at napagaan ng loob ko. He was also catching the little yellow petals in his hand. Thank you, Anna, for coming into my life when I thought there was really no one else who could see me. Walang anuman, at saka salamat din. Ha? Embarasan? Tiningnan ni Hana ang 3 piraso na bulaklak na nasalo niya. For being my beautiful distraction that day. Nagka-crush ako sa noon kaya saglit ko nakalimutan na malungkot nga pala ako dahil namimiss ko na si Papa. She heard him chuckle beside her. Unang beses niya itong marinig na tumawa ng ganon. Mukhang masaya ito habang patuloy na sinusubukang saluhin ang mga lumilipad na bulaklak sa direksyon nila.
happy and satisfied. Third might be a stranger to her, but she was also happy to see him this way. Mula kasi nang una niya ito makilala, ay parang lagi na lang itong pasa ng mundo. Nakakatuwang makita ito na kahit papaano ay mukhang nag-e-enjoy na sa buhay. Nakarating na rin sila sa wakas sa harapan ng puno ng nara. Magkakaroon na talaga sa akin ng malaking significance ang puno na to. Wika ni Third. Wish they had an Ara tree in the US. Magdala kaya ako ng punla. Sana mabuhay to sa klima ron. Hindi yan makakalusot sa custom pero talagang babalik ka na ng Amerika? Ayaw mo bang magstay na lang dito since nandito naman ang mama mo? Hindi ba't matagal na rin naman na kayo nagkahiwalay? I don't belong here. And I'm only here to fetch someone. Napakunot noo siya. Ha? What do you mean? Imbis na sumagot ay bumuntong hininga lang ito. Ay, never mind. Sulitin na lang natin kung anong oras ang meron tayo habang nandito pa ako. Nga pala, anong usual yung ginagawa ni Julius kapag nagta-travel kayo? Uh, we wouldn't stop here when we were together on our way to the flower farm. Siya kasi nagmamaneho. Dumudungaw lang ako sa bintana at tinitingnan yung mga dadaraanan namin, including this place and this particular tree. She looked up at the lush green leaves above them. Mukhang hindi na rin nga mawawala sa special memories niya ang mga puno ng nara, lalo na ang isang to. I don't belong here. I'm sorry. Huh? About what? Dahil hindi ka pinakalala ni Julius sa mundo niya. Kaya pakiramdam mo tuloy, hindi ka nila gusto na makasama ulit sa buhay nila ng mama niyo. Hindi na sumagot si Third. Tanda na tamang hinala niya. Lalo siyang nalungkot para dito. I don't know if this will make you feel a little better but never kong sinabi kay Julius ang tungkol sa batang lalaki na nakilala ko sa isang bus stop at lagi kong inaabangan na makasabay uli sa bus. It's my own little secret that I share with no one else. It made him smile. Siloso ba si Julius? Hindi naman. It's just that I want that memory of ours to be just mine. Ours? He looked so pleased as he smiled at her. Thank you for treasuring in your memories. And thank you for being that particular memory of mine. He was just watching her but it made her feel those ridiculous feelings again. Nangungulit na naman ang kakaibang tibok ng puso niya. Hi, hearts can be deceiving, Hannah. Be careful with your heart. Was her heart trying to deceive her? No. Si Julius ang mahal niya. Si Julius lang. Kaya walang karapatan ng puso niya na tumibok ng ganito para sa kakambal ng namayapang kasintahan. Hannah, Napakislot pa siya na marinig ang pagtawag ni Third sa pangalan niya. Bakit? may kailangan akong sabihin sa'yo. Ha? Pero bago makasagot si Third ay nag-ingay na ang cellphone nito. He took it out from his pants pocket. He looked at his phone then turned it off. Oh, bakit hindi mo sinagot? Nagkibit balikat lang ito tsaka inalahad ang kamay kay Hannah. Wanna hold hands? Ha? So you can have new memories with your childhood crush? Tiningnan lang ni Hannah ang kamay nito. Or I can pretend to be Julius right now. He used to hold your hands, right? Oo. Hindi pa rin niya tinanggap ang kamay nito. Just be with you right now, Third. Let's not get stuck in the past and just help me move on, gaya ng napagkasundoan natin. Unti-unting binawi ni Third ang kamay. He looked a bit lost there for a moment at muntik na niyang bawiin ang mga sinabi. Pero sa huli, hinayaan na lang niya na tahimik nilang pagmasdan ang mayuwing pagbagsak na maliliit na bulaklak ng nara tuwing umiihip ang hangin. Hanggang sa mamataan nila ang paparating na bus pa Tagaytay City proper. Sabay pa silang kumaway para huminto ang bus pero nilagpasan lang sila. Sabay din silang nagpamaywang ni Third at kunot noong nagkatinginan sa isa't isa.
Handa na silang magreklamo din ng sabay na makita ang paghinto ng bus sa bus stop. Oo nga naman. Sa tamang sakayan lang ho tayo, ma'am sir. Sambit ni Hana. He chuckled and both started walking together in their own pace. Hoy! Sasakay ba kayo? Sigaw sa kanila ng dispatcher. Oo, kuya! Sagot ni Hana at nagmadali nang naglakad palapit sa bus. O akala ko wala kayo balak sumakay eh. Para magsingirog lang kasi kayo na namamasyal sa Baywalk. Naku, sorry ho. Napayo ko nilang si Hana na makaakyat ng bus. Ang pasensya na ho, boss. Paumanhin naman ni Third. O siya, sige na. Umupo na kayo at makalis na tayo. Baka mainggit pa sa inyo mga single namin pasahero. Magsibabaan pa ang mga yan. Chapter 15. I still can't believe my eyes. Sambit na nakababatang kapatid ni Hana na si Shaila habang pinagmamasdan si Third mula sa lanay ng ancestral house. Kasama ng binatang mga pamangkin ni Hana na abala sa paglilibot sa iba't ibang halamang namumulaklak sa front garden ng bahay. Muntik na akong atakin sa puso kanina na makita ko siya. Magkamukha kasi talaga sila ni Julius. He's not Julius. He's Third. Julius twin. I know. Paulit-ulit na ako pero ano magagawa ko? Isa talagang hindi ako makapaniwala. Bakit pa ba siya dinala rito? Tanong ng ate Clara ni Hana. I mean, it's fine that you brought him here. But why? Business. He's here to check on the flowers we're gonna harvest next week while I spend time with my beloved family. Wait, empleyado niyo siya? Temporarily. Why? We had an agreement. Tutulungan niya ako masanay sa pagkawala ng presensya ni Julius sa buhay ko. Almost 11 months nang wala sa buhay mo ang presensya ni Julius. Bakit ngayon mo lang naisipan na kumuha ng tulong? Dahil ngayon lang kasi siya dumating sa buhay ko eh. Hindi nakawala sa pansin ni Hana ang sabay-sabay na pagbaling sa kanya ng atensyon ng kanyang pamilya. I'm finally doing something to help myself cope with Julius passing. And third is helping me immensely. So please, wag niyo na sana akong dikdikin kung bakit ang kakambal pa ni Julius ang naisipan kong hinga ng tulong. I already got rid of Hachiko. Ang seryosong mukha ng kanyang pamilya ay unti-unting napalitan ng mga ngiti. I'm with you, sis. Huwi ka ni Shaila. As long as okay ka, you got my support. I'm just glad to hear you're finally able to go out and enjoy life again. Huwi ka naman ng kanyang ina. Hindi na mahalaga kung sino o ano ang dahilan mo. Gaya nga ng sabi ng kapatid mo, as long as you're okay, I'm happy with that. Tumango na rin ang ate Clara niya. I'm happy for you rin, sis. Don't worry, I won't say no more about that guy. Pero curious pa rin ako about something, Ate Hana. Bakit hindi sinabi sa'yo ni Julius na may kakambal pala siya? Or kahit ang mami niya? Were they trying to erase that poor guy from their family history? Ang bad. Ganyan din ang tanong namin ni Bella, and honestly, hindi ko rin alam eh. At hindi ko na malalaman pa ang dahilan ni Julius. Bakit hindi mo tanongin ang mami ni Julius? Kahit naman malaman ko ang sagot, wala na rin namang mababago. Julius is gone, and I've already met Third. He was still enjoying his time with their niece, at medyo napapangiti siya na makita itong masaya. It's about time na bumawi naman sa'yo ang kapalaran mo, Third. I hope that you'll always be happy from now on. Hindi kaya may itinatago si Julius tungkol sa kakambal niya na ayaw niyang malaman mo, Ate Hana? Ano naman ang kailangan niya itago sa akin tungkol kay Third? Hindi ko nga alam na nag-e-exist pala yung kakambal niya. Well, since magkakambal sila, so magkamukha sila. O baka ayaw ni Kuya Julius na ma-inlove ka dyan kay Third at maging kahati pa siya sa atensyon at puso mo. Ay nako, that's ridiculous. Sambit ni Clara nang humigop ng mainit na kape. Pwede ba magmahal ang puso ng magkaibang tao dahil lang sa magkamukha sila? The heart may be stupid sometimes, but it definitely knows who it truly loves. At yun, ang lagi mananaig.
Pumalakpak si Shyla habang napapangiti na napapailing ang kanilang ina na panakanakang sumusulyap din sa direksyon ni Third at ng mga apo nito. Samantalang si Hana ay napapakunot noo dahil kung totoo ang sinabing yon ng ate Clara niya, kung ganun, ano ang ibig sabihin ng mga nararamdaman niya para kay Third? Na nalove at first sight siya kay Julius noon dahil naalala niya rito ang binatilyong si Third? Nasisiraan niya yata siya ng bait. Mommy, ate, ang mga naging asawa niyo ba ang first love niyo? Hindi. Sagot ng ate niya. Percy was my third serious boyfriend. Second boyfriend ko naman ng daddy ninyo. Pero yung pakiramdam niyo nung na-inlove kayo sa mga asawa niyo, pareho lang ba ng naramdaman niyo nung unang beses kayong ma-inlove? Of course not. Sagot ng mommy niya. We may fall in love a few times, but it will never be the same love. Tumangulang ate niya bilang pagsang-ayon dito. Bakit mo naman natanong yun, Ate Hana? Tanong ni Shyla. Imbis na sumagot ay sinulyapan ng uli niya ang kinaroroonan ni Third. Tamang-tama naman na nag-angat ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. There goes her heartbeat once again. Hindi siya nag-iwas ng tingin. Haharapin na niya ang lahat ng ito. If it's never the same love, bakit nararamdaman ko kay Third ang naramdaman ko ng araw na ma-inlove ako kay Julius? Huh? You're in love with Third? Gulat na tanong ng ate Clara niya. Iha, nakakabuti ba talaga sa'yo o mas lalo lang nadaragdagan ang paghihirap ng kalooban mo? Tanong ng kanilang ina. Kung magpapatuloy ang kaguluhang yan sa isip at puso mo, makabubuting palayuin mo na siya sa'yo. No, I need him. Halatang nagulat ulit ang mga ito sa mariing niyang pagtanggi. I won't push him away, at least not at the moment. Anak, what you need is time. Enough time and not Third. Dahil hindi ganun kadali tanggapin ang pagkawala ng taong pinakamamahal mo. Look at me. Ilang taon nang wala ang daddy ninyo pero hanggang ngayon, sariwa pa rin ang lahat ng alaala namin sa akin. Kaya tuwing naiisip ko na hindi natin siya kasama sa mundong ito, masakit pa rin. Kasing sakit gaya ng araw na mawala siya sa atin. Ramdam ni Hana ang pagpoprotesta ng kanyang puso, tutol sa pagpapalayo sa kanila sa isa't isa. Pero imbis na kumontra, ay marahan na lang siyang tumango at hindi na pinakinggan ang patutol ng kanyang kalooban. You're in love with Third? No. It was Julius she was in love with. Just Julius. Si Julius pa nga ba talaga? O baka si Third lang ang gumugulo ngayon sa sistema mo dahil magkamukha sila ni Julius? Hearts can be deceiving. Sa pinakasentro ng flower farm, natagpuan ni Hana si Third kasamang kanyang mga pamangkin na mawala ang mga ito sa paningin niya kanina sa lanay. He's so handsome, Tita Hana. Can I marry him when I grow up? I wanna marry him too, Tita Hana. He said he's not your boyfriend anyway. Oo na, sige na. Pakasalan niyo na siya paglaki niyo. Pero siguraduhin niyo na hindi kayo titikim ng alkohol o hihitit ng sigarilyo ni minsan sa buhay niyo. Okay, Col? Oh, what's it hit, Tita? Sa akin some shit. Really? Saway niya sa 10 taong gulang na pamangkin. I'm just censoring it for her. You didn't censor shit. Millie, this little witch faked being surprised and ran towards the house screaming. Mom! Tita! Tita Hana said the S word! Don't worry, Tita Hana. Mom knows when Millie exaggerating things. Nakangiti pa rin ang nakababata at 8 taong gulang na si Megan na nagpapakyut kay Third. Will you wait for me until I grow up? I will try. That's good enough. Okay, see you later. I still hope to watch my favorite K-pop groups come back today. Do you know BTS? I love Jimin. Do you know Jimin? I'm gonna marry him someday. Oh, akala ko ba si Third ang gusto mong pakasalan? O bakit may Jimin ka na ngayon? I'm hurt. Drama ni Third. I thought I was the only one in your life. Tiningnan lang sila ni Megan at ngumiti, tsaka tumakbo na rin pabalik sa bahay.
I'm so sorry about my nieces. Minsan talaga kung ano-ano lang naiisipang sabihin ng mga yon. They're cute. Nag-enjoy nga ako sa pakikipagdaldalan sa kanila kanina. Alam mo, ang dami nilang kwento. Tungkol sa mga natutuklasan nila sa paglilibot nila rito sa flower farm nyo. Naglalakad na sila ngayon sa hilera ng chrysanthemum sa magkabilang panig nila. Nasa halos gabaywang ng taas ng mga halaman at namumukadkad na rin ang mga bulaklak nun. Kaunting panahon na lang ay mag-aani na sila. Gustong-gusto talaga ng mga pamangkin kong yun dito sa farm. Sa mga video calls pa lang namin sa kanila habang nasa US sila, tuwang-tuwa ng mga batang yun kapag nakikita nila yung farm tour sa mga videos na pinapadala sa kanila ni mommy. It's their first time here? Second time. Their first time was when they came here 5 years ago. Medyo wala pa sila masyadong memories nitong farm kaya kung titingnan mo, parang first time nila rito. Pinipitas ni Hana ang mga nakikitang dahon ng mga halaman na medyo natutuyo na. Habang si Third ay ang nasa kabilang hilera naman ng chrysanthemum ang iniinspeksyon. Ang gaganda at ang healthy ng mga halaman at bulaklak nyo rito. Ang tingkad din ng mga kulay. No wonder, ang dami ninyong customer. Ha? Paano mo naman nalaman na marami kaming customer? Ano banggit ng dalawa niyong tauhan? Hindi raw sila nawawala ng customer araw-araw. Talagang masaya ang mga yun tuwing may events kami. Malaki kasi ang mga nakukuha nilang tips doon mula sa mga client and customers namin eh. Ininspeksyon din niya ang bawat bulaklak na nadaraanan. He was right. Everything looked healthy and bright. Salamat sa sapat na sikat ng araw na nakukuha ng mga halaman nila roon. Your nieces, they didn't know Julius. Hindi ko pa sila na-introduce ng personal sa kanya. Although nababanggit ko tuwing nakakausap ko sila sa video calls, paminsan-minsan. They're still young kaya siguro wala silang pakialam sa mga pinagsasabi ko sa kanila minsan. I see. Hindi na nagsalita pang muli si Third, but she appreciate the silence. Hindi maganda ang pakiramdam niya dahil sa mga napag-usapan nila ng kanyang pamilya kanina. Pero salamat sa magagandang bulaklak kahit mainit ang klima. Parang nakalimutan niya saglit ang sariling mga dilema. Nagugutom ka na ba? May inihandang merienda si Ate Clara. Bake ma? I'm good, thanks. Mas gusto kong mag-ikot-ikot dito sa farm nyo. I'm really enjoying the flowers here. I can't blame you. Kung malapit lang itong farm sa Maynila, naku, baka dito na ako tumambay araw-araw at direktang magbenta ng mga bulaklak. But I don't see much roses around here. Nandun sila sa kabilang greenhouse. Gusto mo makita? Oo, sana. They went to the other greenhouse that she just pointed at. At tumahalimuyak ang bango ng mga rosas pagpasok nila doon. Wow, that scent. Sambit ni Third. Ang bango, di ba? Yeah, very. Enjoy while it lasts. 2 weeks from now, i-harvest ng mga to para i-deliver sa iba't ibang destinasyon. Some good things really never last. He touched one of the red flowers. I know red symbolizes the color of love, but is that really the actual meaning of a red rose in the world of flowers? Yes, eternal love, undying passion, and one single rose means, I love you. Really? Mm, How about if it is a bunch of red roses? be mine. You must have gotten a lot of red roses from Julius, ah. All the time. Kahit ilang beses kong sabihin na hindi niya ako kailangan bigyan dahil nga bulaklak ang negosyo ko. Lumipat si Hana sa isang may kalakihang orange rose. Hanggang sa hinayan ko na lang siya, lalo na at sa akin din naman siya bumibili. It's a good business. I know, right? Nangingiti niyang sagot. Red roses ba ang paborito mong bulaklak? I don't have any favorites. I like them all. No wonder. Ang kahit yung bulaklak ng narang nagustuhan mo. Yep. Ikaw third. Ano yung paborito mong bulaklak? Wisteria. The flower of immortality and wisdom. But different people have different meaning for it. Kaya wala talagang specific meaning ang wisteria flowers.
But it symbolizes romance in most cultures where the plants are native. Like sa Korea, it means devotion that transcends death. At sa Japan naman ay good luck, success, and longevity. Yun ang sinisimbolo doon ng wisteria. I like the Korean meaning better. You don't look like the romantic type. Oh, bakit naman? May kaunting pagkabrusko kasing dating mo Ang brusko? na may konting soft side. Napansin ni Hana ang munting ngiti ito. What do you think is the flower that best describes me? Roses. Hannah touched a big rose near her. Tough looking cause of their thorns, but have the beautiful roses, aka your personality. I have a beautiful personality. You've been helping me, didn't you? Kahit na nga hindi mo naman talaga ako kilala. Hindi sumagot si Third. Nagpatuloy lang si Hannah. Kahit pa sabihing may bayad ang tulong mong yon, you don't have to help me if you don't want to. But you still do. And I know it's not just because of money. Nararamdaman ko yun eh. Huminto siya sa paglalakad at pagkutingting sa mga bulaklak at saka hinarap ang binata. I just want you to know that you've been such a great help to me, Third. I've been miserable since the day I lost Julius. Akala ko hindi na ako makakawala sa pagluluksa akong yun, pero nag-ibang lahat ng dumating ka sa buhay ko. It all thanks to you, kaya naging maayos na kahit paano ang pakiramdam ko. Hindi sapat ang salitang thank you para maiparating ko sa iyo kung gaano ko pinapasalamatan na naging payag kang tulungan ako. He was just watching her and she could see on his face that he knew what was coming next. She gave out a small sigh, trying to get rid of that gripping feeling in her heart. Gusto ng pamilya ko na lumayo na ako sa'yo. You mean, gusto nilang ako ang lumayo sa'yo? Pagtatama nito. And I told them I won't. May kislap ng saya sa mga mata nito sa narinig. Pero saglit lang yon kaya hindi rin sigurado si Hannah kung tama nga ang nakita niya dahil naging malamig na naman ang tono ng boses nito nang muli itong magsalita. Maybe it's time to you to listen to them, Hannah. And I've already said that I won't. Isang buwan lang meron tayo. Maiksing panahon lang yon. And in fact, less than a month na nga lang eh. Kaya na nilang tiisin ng isang buwan na makita ka sa tabi ko. Sumang-ayon siya sa sinabi ng pamilya niya kanina pero wala siyang kinumpirma sa mga ito na gagawin niya ang sinabi ng mga ito. You really want to stay with you? Yes. Tinitigan niya ito. I need you, Third. He was silent once again. Nang muli itong kumilos, inakala ni Hannah na yayakapin siya nito kaya napagalaw din siya palapit dito. Handang tanggapin ng mga bisig nito. Bago niya na-realize na mukha siyang tanga for thinking that way. He didn't hug her. He just stood there, watching her with his hand clenched into tight fist as if he was trying to fight something inside him. You're right. Third said, taking one step away from her. I'm not serious about the payment I asked you in exchange for the help I'm giving you. Kalimutan mo na ang tungkol dun. Pero, pasimple rin siyang humakbang palayo kay Third. Nagagamit ko ng oras mo na sana ay inilalaan mo sa ibang bagay na gusto mong gawin. You wanting to have me in your life, even if it is just for a month, and that's enough for me. It's the first time in a very long time that I have been welcomed to be a part of someone's life. Because his own family made him feel so unwanted. Now, she wanted to hug him at that moment. Ma'am, magtatagalo ba kayo rito sa greenhouse? Tanong ng isang tauhan nila na nakalapit nga na hindi namamalayan ni Hannah. Nakaschedule po kasi ang pagbubukas ng sprinkler sa pagdidilig ng mga halaman ngayon. Baka ho kasi mabasa kayo, ma'am. Ah, ganun ho ba? Pero mga 15 minutes pa naman po. Sige, salamat. Paalis na rin naman na kami. Chinecheck ko lang yung huling flower beds ng mga roses. Iyon kasi ang nakalaang mga iya-harvest na exclusive para sa mga kliyente ng flower shop niya.
Sige ho ma'am, mauna na ho kami. Nagpaalam na rin ng mga ito kay Third at saka naglakad na palabas ng greenhouse. Patungo na si Hannah sa huling hilera ng mga rosas na marinig niyang magsalita sa likuran niya si Third. What if I tell you that I was the one you met on that day, Hannah? Huh? That they were? On that pedestrian crossing, one rainy summer day. Natigilan siya at unti-unting binalingan ang binata. Lumalagabog na ang tibok ng puso niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Because that was the first time she met Julius. The first time she fell in love with him. If what Third was saying was true, then... Chapter 16. Huwag mo naman akong biruin ng ganyan, Third. Hindi magandang biro yan. I was the one who said hello to you that day. And I said hello because I remember you as the girl I met at the bus stop somewhere in Tagaytay. Hindi lang ako nagkaroon ng sapat ng oras ng araw na yun dahil papunta na akong airport ng araw na yun. Naghahabol ako ng flight ko for the US. No, that was Julius. Giit niya. No, I told Julius about that encounter. I told him all about you na magkaroon na uli kami ng communication. Humakbang palapit si Third. Umurong naman paatras si Hannah. A few years ago, nung magkaroon ako ng sapat na pera, ay sinubukan kong bumalik ng Pilipinas. Dinalaw ko si na mommy but I needed to go back to the US dahil kahit gaano pa kalaki ang galit ko kay daddy, hindi ko pa rin siya magawang iwan mag-isa. But I was only able to get back to the Philippines thrice. And in those 3 times, I met you twice. First, on that pedestrian crossing. No, huwag mong guluhin yung mga alaala namin ni Julius. The second time was on that train. Stop! Naiiyak na siya. Please! Nagagalit na talaga siya kay Third. Bakit kailangan ngayon pa nito ipaalam ang mga bagay na yon? Okay naman na sila. Maayos na ang kung ano mang namamagitan sa kanila. And now she finally had the answer to her unusual feelings for Third. Because he was actually the one she fell in love with. At minahal niya si Julius dahil inakala niya na ito ang lalaking una niyang minahal sa unang beses pa lang nilang pagkikita sa pedestrian crossing na yon. No, wait. It wasn't the first time she and Third met. It was actually the second time because the first time was at the bus stop when they were still teenagers. That time, she had a major crush on him. Nasasaktan si Hannah pero gusto rin niyang tumawa. Paano siyang naloko ng ganito ng sarili niyang puso? The heart is deceitful. Bella was right, and she should have taken her advice on taking care of her heart. Kaya sino ngayon ang mahal niya? Si Third na una niyang minahal at patuloy na minamahal sa katauhan ng kakambal nito? O si Julius na minahal niya dahil inakala niyang ito at si Third ay iisa? Don't worry. Hindi ako yung nakausap mo sa bus papuntang Tagaytay. Si Julius na yun. Ikinuwento niya sa akin ang naging pagtatagpo ninyong yun when I was already in the US. Gaya ng ginawa kong pagkukwento sa kanya ng lahat ng tungkol sa'yo. Mula nung unang araw na magkita tayo. He continued talking about you and all the things that happened after that. I stopped answering his calls until he also stopped calling me. Hindi na kami nagkausap uli mula nang sabihin niyang nahulog na ang loob niya sa'yo. She was crying now. Hindi na kasi talaga niya alam ang sasabihin o ang iisipin. Halo-halo na ang nararamdaman niya. Gulong-gulo na siya. Litong-lito sa mga nalaman. Hannah, I know this is just so sudden, but I just want you to know before... Hindi na nito naituloy ang sinasabi dahil bubuhos ng tubig mula sa mga sprinklers. Let's get out of here! Pumiksi si Hannah nang alalayan siya ni Third sa kanyang braso. Nababasa na sila ng husto ng tubig pero wala na siyang pakialam.
Sinarili mo na lang ang lahat ng sinabi mong yan, Third. Sana nagpanggap ka na lang hanggang sa huli. Dahil, dahil pinasama mo lang ang loob ko. Niloko niyo akong magkapatid. Hindi nakaimik si Third. Nagpatuloy si Hana. Alam niyo pareho ang mga nangyayari. Pero wala ni isa sa inyo nagsabi sa akin na totoo. Sinungaling ka. Sinungaling kayo pareho ni Julius. Niloko niyo lang ako. Hana, pinaglaruan niyo lang ako. Pinagmukhaan niyo akong tanga. Paano na ngayon yung puso ko? Paano na? Binayo niya ang dibdib nito sa sobrang galit at sama ng loob niya. Okay na tayo eh. Nagiging maayos na sana yung lahat, Third. I've already recognized your presence. I'm starting to accept Julius' passing. Why? Huh? Why do you have to ruin everything? Why do you have to make things even more complicated for me? She stifled a cry, but it still escaped from her. Sa huli ay hindi na rin niya pinigilan ng sarili na tuluyang magpalahaw. Kailangang mailabas ang kanyang emosyon dahil naninikip na talaga ang dibdib niya sa sobrang sama ng loob. She cried her heart out and Third just silently let her. Walang maririnig mula rito. Walang protesta mula rito kahit patuloy lang ang mahihinang pagbayo ng braso niya sa dibdib nito. Hanggang sa kumalma na siya. She composed herself, wet and all, before she finally was able to face Third. Parang umuulan sa paligid nila dahil sa sprinklers, pero walang sino man sa kanila ang natitinag. Third was just watching her, full of regrets on his face. I'm so sorry, Hana. Tumango lang siya. Let's get out of here. Magpalit ka ng damit bago pa tayo bumiyahe pabalik na Maynila. Hindi na niya hinintay ang sagot nito at nauna na siyang naglakad palabas sa naturang greenhouse. Nag-alala tuloy ang mga tauhan nilang nakakita sa kanila. Ma'am, okay lang ho ba kayo? Pasensya na ho ah. Akala ko kasi nakalabas na ho kayo kanina eh. Ayos lang. Nawili kasi kami sa kwentuhan kaya hindi na kami nakalabas kaagad. Andoy, baka naman may extra ka pang damit na maipapahiram sa kanya. Tukay niya kay Third. Kayo yung magka-height eh, kaya kung meron ka, pwede bang pahiramin mo na muna siya? Meron ho ma'am, kaso baka malaki sa kanya. Alam niyo naman ho eh, di ako kasing fit gaya ni sir. Kinantsawan ito ng mga kasamahan nito. Okay lang. Sagot ni Third. Salamat na rin kung meron ka. O sige na, sumama ka na sa kanya. Uwi ka dito sa binata. Magpapalit na rin ako ng damit. Pakihintay na lang ako sa front porch pagkatapos mo. Tumango lang si Third. Naglakad na si Hana patungo sa bahay nang hindi na nilingon pa ulit ang binata. Hindi na nag-usap si Hana at Third mula nang umalis sila sa flower farm hanggang ngayong nakarating na sila sa bus terminal sa Maynila. Ni hindi na yata tinapunan ng tingin ni Hana ang binata kahit naghihintay na sila ng kani-kanilang grab cars sa labas ng bus terminal. And he was a few meters away from her. Mabuti na rin yun dahil talagang wala sa mood si Hana para kausapin pa si Third pagkatapos ng mga sinabi nito kanina. I was the one you met that day, on that pedestrian crossing, one rainy summer day. I was the one who said hello to you that day, because I remember you as the girl I met at a bus stop somewhere in Tagaytay. Nanlalagkit na ang pakiramdam niya dahil galing siya sa malamig na hangin ng aircon ng bus at ngayon ay parang halos hindi siya makahinga sa sobrang alinsangan ng panahon. Panaka-naka ay may malakas na umiihip na hangin pero dahil naman yun sa mga sasakyan na dumaraan sa tapat niya. Ang alikabok at iba pang polusyon na dumidikit sa balat niya ay lalong nakapagpapalala sa hindi komportableng pakiramdam niya. God, this heat. Marahas niyang pinalis ang mga gumuguhit na butil ng pawis sa kanyang noo. I told Julius about that encounter. I told him all about you.
Napadalas at mas naging marahas ang pagpupunas niya sa mga pawis niyang hindi na yata matapos-tapos sa pagdausdos sa kanyang muka. Na pati sa mga mata niya ay may dumadaloy na ring mga luha. Hindi, pawis lang ang mga yun. Pawis lang. Niloko niyo lang ako. Pinaglaruan. Miss, ikaw ba yung naghihintay ng Grab? Mabilis na inayos ni Hana ang sarili at binalingan ng driver ng kotse na huminto sa tapat niya. Ah, oo, ako nga. Ang bilis naman dumating ng sundo niya. Sabi sa Grab app niya ay nasa 20 minutes pa bago ito makarating sa kanya. Sinulyapan niya ang hawak na cellphone pero bago niya makita ang impormasyon doon ay bumukas na ang pinto ng backseat at dalawang lalaki ang bigla na lang humila sa kanya papasok. Nagawa pa niyang sumigaw at magpumiglas para makingi ng tulong. Isang tao lang ang naglakas ng loob na nakita niyang tumatakbo palapit sa kanya bago siya tuluyang maipasok sa kotse. Third! Sigaw niya. Binayo ng binata ang kotse pero nakaandar na sila. Nakita ni Hana na humahabol sa third at isang kotse ang huminto rin sa unahan nito. Akala niya itutulungan ng binata na makahabol ang kotse nila pero tatlong lalaki ang lumabas na naturang kotse at mabilis ding pilit na isinakay ito roon. Bitawan niyo nga ako, ano ba? Pakawalan niyo ako! She threw punches as much as she could on anyone who was trying to grab her. Ano ba, itali niyo yung kamay niya at busa na ng bibig. Wala nang nagawa si Hana nang pagtulungan siyang igapos ng mga lalaki at takpan na rin ang kanyang mata at bibig. She was being kidnapped, but she still couldn't stop worrying about Third. Dinukot din ba ito? Iisa lang ba ang grupo na gumawa nito sa kanila? Kung ano-anong senaryo na ang naglalaro sa isip niya, kaya hindi na niya namalayan kung gaano na sila katagal na bumabiyahe. Basta naramdaman na lang niya na parang unti-unti nang bumabagal ang takbo ng kanilang sasakyan. Then the next thing she knew, she was being dragged out of the car to somewhere. Bagya pa siyang nasilaw nang sa wakas ay tanggalin ang takip sa kanyang mga mata. Nang unti-unting luminaw ang kanyang paningin, tsaka lang niya na-realize kung nasaan sila. A huge building looked like it used to be a warehouse. So, nakidnap siya at dinala sa isang abandonadong lugar. Napaka-classic scene naman ang nangyayaring ito sa mga pelikula at teledramang napapanood niya. Hana! Si Third ang nalingunan niya na hawak at pinipigilan ng tatlong lalaki. Yun din ang mga lalaking nakita ni Hana na sapilitang nagsakay rito sa isang kotse kanina. Are you okay? Sinaktan ka ba nila? I swear if they hurt you, I don't think you're in the position to threaten anyone, my old friend. Wika ng lalaking nakaupo sa isang silya sa isang banda ng naturang warehouse. Rene! Galit na sigaw rito ni Third. I told you not to hurt her! You're also not in the position to tell me what to do, you fucking bastard! Tumayo na si Rene at naglakad patungo sa kinaroroonan ni Hana. Nakita ng dalagang hawak nitong baril. At sinabi ko na rin sa'yo, Rene, di ba? Na ibibigay ko kahit magkanong halaga. Just leave her out of this! Oh, I will leave her alone, but not until I'm done. Inakbayan nito si Hana at ikinutok ang baril sa ulo ng dalaga. Avenging Carolina's death. Mariing napapikit si Hana nang maramdaman ang pagdikit ng malamig na metal sa kanyang ulo. She was almost drenched in sweat. Her whole body was trembling. Her breathing was uneven. Her heartbeat was racing. Rene, please, please don't hurt her. Huwag mo siyang saktan. Nagmamakaawang sigaw ni Third. Ako na lang isaktan mo. Ako na lang ipatayin mo. Paulan mo si Ana pakiusap. Wala siyang kinalaman sa kung ano yung problema natin. She doesn't even know what's happening. Patahimikin niyo nga yan. Sunod-sunod na pinagsususuntok si Third ng mga lalaking humahawak rito kanina. Hannah wanted to scream, to make them stop. But the sight of the gun and the feel of its metal tip against her head was making her numb all over.
Nang magmulat siyang muli ng mga mata, ay nakita niyang lubmok na si Third sa kinatatayuan nito. May mga bakas na ng dugo ang mukha nito, lalo na sa bandang bibig. Hannah cried in silence as she watched him get beat up even more. Ano, naawa ka sa kanya? Tanong ni Rene kay Hannah. Don't be. Because that asshole killed Carolina. Napansin ni Hannah na bahagyang gumaralgal ang boses ni Rene sa pagbanggit ng pangalan ng babaeng yun. Wala na akong pakialam sa kahit anong ibibigay ng gagong yan kapalit ng kalayaan nyo. Kung ginawa lang niya ang pinagagawa ko sa kanya nung huli kaming nakita, sana'y nakabalik na ako agad sa Amerika. Sana nakasama ko na si Carolina at napigilan ko ang nangyari sa kanya. May matinding panaghuina sa tono ng boses nito. My dear Carolina, whose only sin was to love that bastard until her last breath. Parang nawala ng lakas si Rene dahil ibinaba nito ang kamay na may hawak ng baril. Saglit nitong itinakip ang kamay sa mga mata. Bagyang nakabaling si Hannah sa direksyon nito kaya nakita niya ang saglit na pag-agos ng mga luha sa mata nito na agad din naman itong pinalis. Akala ko matatauhan na siya sa pagkaibang niya sa'yo oras na malaman niya na may ibang babae nang nagmamay-ari ng puso mo. But she decided to end her life instead. Dahil hindi niya ka maintindihan kung bakit hindi mo siya magawang mahalin ng kahit katiting. Rene cleared his throat loudly, composing himself before turning towards Third once again. I'm sorry to hear what happened to Carolina. Uwi ka ni Third na nakalugmok pa rin sa sahig. I'm sorry. I'm really sorry. Wala na magagawa. Sorry mong yan. Galit na sigaw ni Rene. Pagkatapos ay tumawa lang ito ng malakas. Pero hungkag ang mga tawa na yon. Then he suddenly stopped laughing. I want to kill you right now, Julian. But you don't deserve an instant death. Gusto ko maranasan mo rin lahat ng mga naging paghihirap gaya ng dinanas ni Carolina. You broke her heart. Now, I am breaking yours. Binalingan ni Rene si Hannah. Do you know that your fiancé is still alive? Daig pa ni Hannah ang nakarinig ng pagsabog ng bomba. Unti-unti niyang binalingan si Rene. Your fiancé didn't die at that accident, little miss. He was still alive. Barely, but still alive. And Julian over there Turo nito kay Third. had been keeping him at the hospital somewhere in Antipolo. Manhid na ang pakiramdam ni Hannah. Akala niya ay malaking pasabog na ang mga sinabi ni Third sa kanya doon sa flower farm. Pero hindi pala. Meron pa palang mas matindi kaysa roon. Do you know why he's keeping that important information from you, miss? It is because he wants to keep you away from your man. Julian wants to keep you for himself. That's the reason why he even hides the fact that your fiancé already had regained consciousness a few days ago. Tahimik na pinagmasdan lang ni Hannah si Third habang umaalingaw-ngaw pa rin sa pandinig niya ang mga sinabi ni Rene. Hanggang sa maramdaman niya ang walang tigil ng pagpatak ng kanyang mga luha. Nag-angat ng tingin si Third at diretso lang ang tingin nito kay Hannah. I'm sorry. He mouthed to her. His eyes were pleading. And now for the final act. Muling humarap si Rene sa direksyon ni Third. Alam kong sinabi kong hindi kita papatayin dahil hindi nararapat sa'yo ang mabilisang kamatayan. Pero hindi ibig sabihin ay hindi ko na gustong saktan ka. Itinutok nito kay Third ang baril. May kung anong nagtulak kay Hannah na kumilos nang ma-realize kung ano ang gagawin ni Rene. Sinagi niya ang braso nito at isang tauhan nito ang tinamaan ng putok. Saglit na nawala sa focus ang mga bumugbog kay Third kaya nagawa nito na makabangon at makaganti. You bitch! Rene pulled back Hannah's hair and she let go of his arms. Pareho lang kayo ng gagong yun kaya magsama kayo sa impyerno!
Itinutok uli ni Rene ang baril sa direksyon ni Third pero napigilan ulit yon ni Hana nang hawakan niya ang braso nito at kagatin yon. Nabitawan ni Rene ang baril at mabilis naman yung dinampot ni Hana tsaka walang sabi-sabing binaril ito sa kaliwang binti. Rene screamed. Hana turned the gun towards the man holding Third down and shot one of them on his leg. Itinutok uli ni Hana ang baril sa natitirang tatlong lalaki na agad nagtaas ng mga kamay bilang pagsuko at mabilis na lumayo kay Third. Then they all just ran away, leaving their injured comrades behind. Itinutok niya kay Third ang baril. Totoo bang buhay si Julius? He was struggling to get up from the ground because of his injuries. Sumagot ka! Buhay pa ba si Julius? Marahan itong tumango. Pakiramdam niya ay dinurog na ang puso niya. You lied to me! Namumuo na naman ang mga luha sa kanyang mga mata. You too. Paano ninyo nagawa sa akin to? Talaga bang ganyan kayo kung walang puso? Hana, shut up! Nasaan siya? Sa hospital mo siya dinala. Sa ospital, kung saan ka na-confine na maaksidente ka sa una nating pagkikita. You mean, doon lang siya? Sa isa sa mga silid doon at hindi mo man lang naisip na ipaalam sa akin. Hindi sumagot si Third. Talaga wala kang balak na ipaalam sa akin ang bagay na yon. He was wincing and bleeding as he struggled to stand up. Tatawag muna ako ng pulis para arestoin ng mga kidnappers na to. Then I call an ambulance to get you to that hospital. Hindi na kailangan. Ibinaba na niya ang kamay na may hawak na baril. Sabihin mo na lang sa akin kung anong hospital yun. Kaya ko na magpunta doon ng mag-isa. Hindi na ulit sumagot si Third at iika-ika na lang na naglakad patungo sa kung saan at may dinampot na kung ano. It was his cellphone. He called the police and then typed something on his phone before giving it to Hana. Pangalan at address ng ospital ang naroroon. Then he walked towards Rene's direction. I hate you, Julian! Galit na sigaw ni Rene sa gitna ng iniinda nitong sakit dulot ng tama ng baril sa binti nito. I hate you! You killed my poor Carolina! Don't come near me, you fucking asshole! Huminto si Third sa tabi nito. More specifically, sa gilid ng binti nito na may pinsala. Then he took off his shirt and ripped it apart in one go. Rene was raining expletives on Third in different languages as he tied one of the two shirt pieces above the wound on Rene's leg. Huwag ka masyadong gumalaw. Baka lalong lumala ang lagay ng gun wound mo. Fuck you! Hindi ko kailangan ng tulong mo! Pinagsisisihan ko na naging kaibigan kita. Pinagsisisihan ko na ipinakalala pa kita kay Carolina! Nagawa rin itong suntukin si Third sa muka na parang hindi naman ininda ng huli kahit nagkaroon na naman ng panibagong bakas ng sariwang dugo sa gilid ng pisngi nito. Bakit kailangan mo pang dumating sa buhay namin, ha? Bakit ikaw pang minahal niya? My poor Carolina! Halos pumalahaw na ito sa pagdadalamhati. Bring her back! Bring back my Carolina! Ikaw na lang sana namatay. No one wants you here anyway. Nobody wants you! Umalingaw-ngaw ang isang putok kasunod ang pagsigaw ni Rene. Tumama ang isang bala sa gilid nito na nakapagpahinto sa palahaw nito. Nagpanik si Third at napatingin sa direksyon ni Hana. I didn't hit him. Sagot ng dalaga. Naalala ko ang mga natutunan ko sa target shooting session namin ng daddy ko nung bata pa ako. It's bad to shoot an already injured target.
The fuck? Huwag mo na rin itambak kay Third ang lahat ng sisi sa pagkamatay ng tinutukoy mong Carolina. It's not his fault she loved him and he couldn't love her back. Sinulya pa niya si Third na itinatali na uli ang isa pang piraso ng pinunit nitong t-shirt para madagdagan ng improvised tourniquet para maampat ang pagdurugo ng sugat ni Rene. Since his family broke up, Third had always felt unwanted. He didn't have to be reminded of that. Maaring galit siya kay Third ngayon, pero tingin niya ay sobra na ang emotional torture na pinagdaraanan nito. At ikaw ang nagsabi kay Carolina ng tungkol sa babaeng nagmamay-ari ng puso ni Third. Patuloy niya. Yun marahil ang nag-trigger sa ginawa ni Carolina sa kanyang sarili. Based sa mga sinabi mo kanina tungkol sa nangyari sa kanya. Ikaw ang may kasalanan. That's enough. Saway ni Third. Let's not bring that up anymore. And I'm gonna kill your woman too. You won't. I told you, Rene, not to lay a hand on her or my mother. Sa ginawa mo ngayon kay Hana, hindi na kita pakakawalan pa. Isisiguraduhin ko na mabubulok ka sa kulungan dito sa Pilipinas. Maririnig na ang sirena ng paparating ng mga pulis. Inihagis ni Hana sa malayo ang hawak na baril at naglakad palabas ng warehouse. Sasalubungin na niya ang mga pulis. Ayaw na rin niyang magtagal sa presensya ni Third at baka magbago na naman ang takbo ng puso niya. She hated him for hiding the truth from her. Him and his twin.